Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon. Isang matinding revelasyon ang ibinulgar ni Rose Camilon, ina ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, na umano'y natagpuan na ang katawan ng kanyang nawawalang anak. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Dalawang kasong administratibo ang kinakaharap ng pulis na umano'y karelasyon ng nawawalang beauty queen mula sa Batangas na si Catherine Camilon. Sinabi ni Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfigar Trayambulo na kabilang sa kinakaharap ng dating Police Major Alan De Castro ay ang kasong conduct at becoming officer. Bunga ito ng pakikipagrelasyon umano ni De Castro kay Catherine Camilon kahit na may asawa na siya. Dagdag pa, kung mapapatunayang guilty sa kasong administratibo si De Castro, tuluyang masisibak sa kanyang serbisyo ang pulis at aalisin ang lahat ng kanyang benepisyo. Kabilang dito ang pagkawala ng kanyang retirement pay at hindi na rin siya papayagang magtrabaho sa gobyerno. Matatanda ang sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Director na si Romeo Caraman na inamin ni De Castro kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pakikipagrelasyon niya kay Catherine Camilon. Nasa summary dismissal proceeding na umano ang naturang kaso na inaasahang matatapos ngayong buwan. Ang ikalawang administratibong kaso na kinahaharap ni De Castro ay ang kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ni Camilon na kaparehong reklamo na isinampa laban sa kanya ng PNP bilang isa sa person of interest. Samantala, narito naman ang isang matinding revelasyon ni Rose Camilon na ina ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na umano'y natagpuan na ang katawan ng kanyang nawawalang anak. Panuurin. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon? Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duwan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak. Dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman ho ibig ko sabihin yun talagang mismong nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Oho. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami Opo. bilang pamilya. Sobrang masakit po sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Oho. Pero wala ho akong mismong, dahil ako ho, talaga hanggat maaari, pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatanggi ko sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun aking anak. Nanay Rosario, may pagparito ko'y maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap? Personal man o sa telepono ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali yun October 12 na umalis siya dito noong hapon. Bali nag-unang nag-text pa ho siya sa akin noong mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya nandun siya sa Centro Mall. Yun ho, tapos nag-reply ho lang ako sa kanya ng okay. Tapos noon mga bandang 8:30 ng lampas, ang gabi din ho yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi niya nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, hinihintay siya na kasama niya.
na yun ho yung huli naming Pag-uusap. O pag-uusap sa telepono. Mhm. Oho. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Nung gabing yun, may binanggit ho talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko ho matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, ang sabi niya sa akin, babae. Na yun, at tinanong ko kung sabi niya, yun din ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga hong laging niyang paliwanag sa akin ay nandoon sila sa quarters ng Balisong Channel. Yun ho ang excuse niya pag ho siya'y nakikita dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station ho yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya'y nagpapaliwanag sa amin na siya'y aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Oo. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ho ng kaibigan niya sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin si Kat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak sa ate Humikat. Tapos ang sabi niya, meron ho daw siyang sasabihin importante. Then pagkatapos ho noon, parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang ho sila nagkausap na nagsabi ho yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang kinikita kung hindi yan. Yung sinabi hong suspect na yan. Oo. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako mahihiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi? Nung una, wala ho kaming alam dahil wala hong sinasabi sa amin ang aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, nung gabi ho na hanap kami dahil nagposto sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala. Saan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking nikat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Hindi ba parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun mo, yung dinukumpun yung aming anak doon sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung sino ang kanyang kasama, kung ano ang kanilang gayon. Yun parang doon siya. So may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Opo. Ganun. Meron bang nababanggit doon sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat sa kanya na parang nagkukwento na parang siya'y sinasaktan, ganoon. Nagkino ho sa kanya ni Kat na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong marami na. Siyempre kung yun ho naman sobrang dami na siya may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi niya. Saan parte ng katawan siya may pasa? Hindi ko na ho, sir, tanda. Hindi ko na ho tanda. Basta ang tanong lang ho niya sa akin, ang sabi niya sa akin ay
Saan kaya rin nadali? Yun ho ang kanyang ano sa akin. Dahil siyempre, wala naman nga ho siyang sinasabi na ito, may nananakit sa akin ganito. Wala naman ho siyang sinasabi dahil wala naman ho sinasabi sa amin kahit ano. Pero sa inyong pag-uusap bilang mag-ina, nag-open ba siya ng tungkol sa relasyon niya doon sa pulis? Wala ho, sir. Wala ho talaga. Wala siya Hindi ho inaamin. Kung sa kanya ho kay Kaku talaga, wala ho talaga kaming alam. Hindi rin ho ninyo siya tinanong, ano ba ka rin itong nababalita? May relasyon daw kayo ng pulis. Wala kayong natanong mo. Yung balita na ika nga, hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat. Wala ko talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman nakakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre, kung meron pero minsan nagtatanong din ako kay Kat. Opo. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na yung naitanong sa kanya, wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya lang sa akin ay wala. Sino kayo kitain mo? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh, na kahit na nga minsan, ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di mo, may sinasabi siya na gano'n, may excuse siya sa amin, may kumbaga na may tiwala naman kayo sa inyong anak at kanyang sabihin, ginagalang ninyo, tinirespeto, sapagkat siya rin naman ay nasa edad na. Oo, yun ho ang aking katuwiran eh. Ako ho, sabi ko sa kanila, kahit dito sa aking panganay, kayo ay may sapat ng edad. Para hindi ninyo naman kung ano ang inyong ginagawa. Kaya nyo nang mag-desisyon para sa inyong sarili. Kaya ho ako'y naging maluag na sa kanila. Lalong higit kay Kat dahil ang sabi ko ho, alam ko naman na may kakayanan siya para gawin ang mga bagay na alam niya. Sino ba pa talagang humanga sa kanyang abilidad bilang ganyan, nakakasali sa mga ganyan, kasi ang teacher, kaya ako'y malaki ang tiwala sa kanya. Na ano uling tinapos ni Kat? Ano po siya, teacher po siya. Tapos meron na po din siya. Tapos siya ay beauty titleist, beauty queen siya dyan sa Batangas sa atin, ano ho? Mahilig ko siyang sumali sa mga pageant eh, kahit saan ho, kahit hindi naman din medyo pinapalad rin siya, pero mahilig ko siyang sumali sa mga pageant. Ito bang sikat ay mayroon hong ginagamit na kulay pula raw ho na CRV? Wala ho, wala ho ang ginagamit niya hong sasakyan. Yun hong kulay gray na yun hong Nissan Juke. Yun hong post up mga sa Facebook na noon na hinahanap siya, inilagay ho sa Facebook na yun ang sasakyan niya, baka may nakakakita. Pero wala ho yun siyang pula. Ano po itong sasakyang ito? Ito ho ba ay nabili niya? Personal ba niya ito? Paano siya nagkaroon ng Nissan Juke? Kung mamarapatin ninyong masagot itong aking tanong. Nung una inuuwi niya dito yan, ang excuse niya uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang ito sa akin, nung kasamahan ko sa Balisong. Yun ho, siyempre, Balisong Channel, yun ho, yun. Ano pa ho, kahit medyo meron ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Ngayon na ho, noong nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag-uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na, ito ay nabili ko na, yun ho ang sabi niya sa akin, nabili na daw niya, doon sa kasamahan niya sabi. Tapos, nito nga hong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, sinasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sasakyan na ito ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine. Na ibigay yun sa kanya. Kanino niya sinabi na yung sasakyang ginagamit niya na Nissan Juke na gray ay galing doon sa suspect? Kanino niya binanggit yun? Sa kaibigan? Hindi mo sa kaibigan. Lahat ho ng mga nailabas na mga alam namin na nalaman namin na nagkaroon na may relasyon niya, doon lamang ho sa kaibigan niya. Itong kaibigan ho niya ay co-teacher niya ba ito? Kaklase niya? Kababata niya rin sa inyo? Best friend niya ba ito?
Parang naging ano niya sa kapadyant din po. Kapadyant niya. Opo, opo. Naging kibugin niya sa Yung nanay, yung pulang CRB na yan, nakikita ba, minsan ba nakita na ninyo yan dyan sa inyong paligid-ligid sa tuwi, o mayroon bang natatandaan kayo na inihatid yung anak nyo na yan, yung sasakyang yan ang dala? Hindi ho namin siya nakita dito, hindi ho namin nakikita na may naghahatid sa kanya na yung sasakyan na yan. Opo. Dahil pag sabi naman niya ho at minsan siya inihatid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Opo, na ganon. Oo. Na ang sabi pa po noong kaibigan na ang tanong po daw ni Kat sa kanya babayaran ko ba ito sa kanya? Hinuang doon sa suspect. Opo. Ang sabi naman daw ni ng kaibigan, bayaran mo para wala kang utang na loob. Oo. Di kung hindi ka tinanggap po, di okay. Kung tinanggap po, di bayad ka. Yun mo ang naging pagi sa amin ng kaibigan niya. Pero iyon ay ikinukonsider noong pulis at saka nung anak ninyo na bigay sa kanya. Ang din po sa amin hindi sinabi ni Kat na bigay yun sa kanya Ang sabi niya ho sa amin ay binili niya. Binili niya, oo. Dahil siyempre, hindi naman ho siguro niya sasabihin yun sa amin dahil wala naman talaga siyang pinapaliwanag sa amin. Opo, opo. Kaya niya ho yung nabili, nag-reloan siya. Hindi naman niya ho sinasabi na ay may nagbigay nito sa akin. Oo. At wala naman ho siyang ipinapaliwanag na may karelasyon siya. Tapos ang lahat nga hong ito ay nalaman namin dun sa kaibigan niya na siya niyang pinagsasabihan. Minsan ba, Nay, ay may naghatid, halimbawa, may naghatid ba sa kanya dyan na naka-uniforme na mga pulis? May nagitaw ba sa inyo riyang mga naka-uniforme na tila umaalalay kay Kat? May mga pagkakataon bang ganon? O kahit dun sa mga pageant na sinasalihan niya? Dito sa bahay, yung ika nga yung mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, bali 2 beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayong taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nag-meet lang dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang sinadya ang sikat dito sa bahay para siya makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito. Yun, tapos meron nung isang beses din na dinaanan lang ho daw siya para sila ay magkakilala, mag-hi ho sa akin. Yun lang ho, pero yan yung sinabing karelasyon na yan, hindi ko yan nakikita. Ibang pulis ang dumaan sa inyo para makilala si Kat, iba? Ang sabi naman niya nga ho, yung parang mga kausap niya, mga kaibigan niya, nasa na ho, gusto na mamit, ng personal. Kaya po siya minsan yung parang dinadaanan, may mga pinuntahan ho daw, gusto nang dumiretso dito para siya makita ng personal. So yung suspect na sinasabi ni minsan hindi ipinakilala o nagpakilala o isinama o nakarating sa inyo, walang kayong natatandaan? Wala akong ganun. Pero sa kwento ng kanya kaibigan, may relasyon si Kat at yung sinasabing suspect. Oo, meron. At may nakwento ba na gusto nang makipag-break ni Kat? May nag-away ba sila na magwawalaan na sila? May ganun bang pangyayari raw? Diyan na sa bagay na yan, wala kami alam. Wala akong nakukwento sa akin si kaibigan niya o wala akong siyang nakwento sa akin na gano'n. Nung lumutang na yung mukha, pangalan ng police major na sinasabing siyang suspect, kumbinsido ba ang inyong pamilya na siya nga ang gumawa nito sa inyong anak? Wala na akong iba. Ano po ang inyong naging batayan para makumbinsi kayo na ito na nga? Dahil sa mga sinasabi ng kaibigan niya at sa mga conversation nila na ipinapasa niya sa kanyang kaibigan, wala na akong iba. So kumbinsido ang pamilya ninyo na ang may kagagawan ng pagkawala ng inyong anak ay yung police major na sinasabi at inilutang na ng CIDG.
Wala na hong iba. Okay. Nay, si Kat, ano ang talagang pangarap niya sa buhay na napag-uusapan ninyo, yung mga light moment ninyo bilang mag-ina, naglalambing sa inyo, gusto kong maging ganito. Ano yung pangarap niya sa kanyang sarili at sa inyo bilang pamilya? Si Katog, ano yan, responsable ho talaga yan bilang anak. Sa simula ho, nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil yung ate ho niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman, simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng trabaho sa private school, dire-diretso ho yan sa public na ito nga hong nasa public school na siya. Lahat ng alam niya para matulungan kami. Siya ho ang magpaayos ng aming simpleng bahay na pag may pera siyang galing sa sweldo, binibigyan niyo ako kahit kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho siyang nai-open sa amin kahit ano. Malambing ba siyang anak sa inyong mag-asawa, sa kanyang mga kapatid? Malambing ho alam ko ho sa kanya pag yung parang siya may wala sa mood, tahimik ko yan. Pero pag siya ay parang isip niya parang okay siya, siya ay daldal. Kwento siya ng kwento ng mga tungkol sa kanyang mga eskwela, kanyang mga estudyante, kwento siya sa ate niya. Tapos kahit po sa akin, sasabihin niya, inay, tingnan mo yung mga eskwela ko, mga estudyante ko, magbibideo siya. Ulit-ulit niya.